Saan ka galing? Napapitlag ako ng pagpasok ko ng bahay, ay may malaking boses na nagsalita sa likuran ko. Lumingon ako. Nakatayo si Aristotle at nakapamulsa. Dahil madilim at patay ang ilaw, ay hindi ko maaninag ang mukha niya. Gabing-gabi na ngayon ka lang umuwi. Aniya at inabot ang switch ng ilaw sa pader. Kumalat ang liwanag sa buong sala. Ngayon ay malinaw ko nang nakita ang matiim na mukha niya. Naka-jogger siya ng gray at sandong itim. Kitang-kita tuloy ang namumutok niyang muscle sa braso, na tila nagyayabang. Napalunok ako, para kasi akong malulunod sa tingin niya. 11:00 na ng gabi ay gising pa siya. Si mama ay malamang tulog na. Kaya nga umuwi na ako kasi gabing-gabi na. Pilosopo kong sagot. Ngumisi naman siya at humakbang palapit sa akin. Sinong kasama mo? Yung boyfriend-boyfriendin mo? Nanunuya niyang tanong. Inangusan ko siya. Ang tinutukoy niya ay si Kurt, na sinabi kong boyfriend ko. Anong boyfriend-boyfriendin? Boyfriend ko talaga yun. Ani ko sabay irap. Talagang gustong-gusto mo, nagalit ako no. Mabuti na lang sinabi sa akin ni Tita Madel, na hindi mo talaga boyfriend ang top mole na yun. Kung hindi mabubugbog ko talaga yun. But still, ayoko pa ring nakikipaglapit ka doon. Binasted mo na kinaibigan mo pa. Napakagatlabi ako at pailalim siyang inirapan. Si mama talaga ang daldal. Ano naman ngayon kung kaibiganin ko siya? Mabait siya at gwapo pa. Gwapo na sayo yun. Kailan pa bumaba ang taste mo? Mukhang kalyo ko lang sa paa yun Nakangising sabi niya. Sinaman ko siya ng tingin. Ang sama talaga ng ugali nito. Di ko akalain may tinatago pala itong sama ng ugali. Ang yabang mo, makaakyat na nga sa kwarto. Kaumay kang kausap, sabi ko at nagmarcha paakyat ng hagdan. Pero hindi pa ako nakakadalawang baitang, nang haklitan niya ako sa braso. Napatili naman ako sa takot na humalik sa sahig. Pero imbes na sahig ang mahalikan ko, ay ang malapad na dibdib ni Aristotle. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Oops, careful. Anas niya at hinawakan ang likod ko para alalayan. Habang hawak niya ang isa kong braso. Nalalanghap ko ang mabango at mainit niyang hininga, na tumatama sa mukha ko. Kakaiba na rin ang pintig ng puso ko. Akmang itutulak ko siya, nang kumirot naman ang ankle ko. Siguro ay sa biglaang pihit ko kanina, dahil hinaklit ng geraang nataang braso ko. Aray! Daing ko at napakapit sa damit niya ng mahigpit. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya, at bahagya akong nilayo sa katawan niya, at ininspeksyon ang katawan ko. Ang sakit ng ankle ko. Ikaw kasi reklamo ko at hindi na may galaw ang paa. Kasalanan naman niya talaga. Na-sprain yata, sabi niya at binuhat ako. Napakapit naman ako sa batok niya. Bigla akong nailang at nag-init ang mukha ko, dahil buhat-buhat niya ako. Sobrang dikit ng katawan namin. Bago sa akin ang pakiramdam na dati naman ay binubuhat niya ako, pero hindi ako naiilang. Ipinilig-pilig ko ang ulo. Siguro ay nanibago lang ako. Maingat niya akong nilapag sa sofa, at dahan-daang tinanggal ang 3 inches heels na sandals ko. Umupo siya sa sahig sa may paanan ko. Nang hawakan niya ang kaliwang paa ko, ay napa-array ako ng kumirot ang ankle ko. Sorry, kailangan lang natin itong hilutin, dahil mukhang naipitan ka ng ugat, mahirap na baka mamaga pa. Kinabahan naman ako sa sinabi niya. Mukhang masakit yung gagawin niya. At habang hawak niya ang paa ko, ay lalo pang kumikirot. Parang gusto ko siyang tadyakan. Kasalanan niya ito Ikaw kasi kung hindi mo ako hinela sa braso, hindi mangyayari sa akin Mangiyak-ngiyak nang sabi ko. Ang sakit talaga. Sorry okay, kasalanan ko na. Ito na nga hihilutin ko na. Nagi-guilty na sabi niya. Baka masakit yan. Tanggal ko. Napanood ko na kasi sa TV yung ginagawa sa paa, kapag naiipitan ng ugat. Sandalian lang naman yung sakit, mawawala din agad. Malambing na sabi niya. Hawak-hawak na niya ang paa ko, at akmo na niyang iikutin ay tinadyakan ko siya. Napaupo siya sa sahig. Muling na namang samigid ang kirot na ikinahiyaw ko. Ang sakit. Bamantong hininga siya, at umayos muli ng pwesto. Hinawakan niya ang binti ko. Hihilutin na kasi natin para mawala na ang sakit. Mahinahong sabi niya, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Pero mas lalo lang akong nenas.
Kasalanan mo te. Kainis ka talaga. Kainis ka talaga, Aristotle. Nakakainis kang pangit ka. Mangiyak-ngiyak na sikmat ko sa kanya. Pero imbes na minus sa sinabi ko ay ngumisi siya. Anong tawag mo sa akin? Nakuha pa niyang itanong. Pangit. Hindi yun. Natatawang sabi niya. Yung isa pa. Napakunot noo ako. Tinawag mo kong Aristotle. Nakangisi pa ring sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Yun pala. O ano ngayon? Di ba sabi ko sa'yo hindi na kita tatawaging kuya? Dahil sinungaling ka. Pagtataray ko sa kanya. Kala niya siguro nakalimutan ko na ang atraso niya sa akin 4 years ago. Kumagat labi naman siya, at may sinusupil ng ngiti sa labi. I like it, sabi niya. Napakunot noo naman ako sa sinabi niya. Gusto ang ano. Akmang magsasalita ulit ako, nang mapangiwi ako dahil sa muling pagsigid ng kirot. Narinig kong pumulatak siya sabay tuwid ng binti ko, at walang ano-ano ay pinilipat niya ang paa ko. Nabitin sa ere ang hiyaw ko, kasabay ng paglagutok ng kung ano sa ankle ko. Himalang biglang nawala ang matinding kirot. Nakaawang ang bibig na tiningnan ko siya, at ginalaw-galaw ang paa. Medyo makirot ng kaunti, pero naigagalaw ko na. Okay na. Nakangiting sabi niya. Tumango-tango ako. Ang galing mo Kuya Iris, tuwang-tuwang bulalas ko. Bahagya naman siyang napasimangot. So ano bati na tayo? Ang tagal mong magtampo sabi niya at muling ngumisi. Automatiko akong napainggos. Sa tuwa ko dahil okay na ang ankle ko, ay nakalimutan kong galit pala ako sa kanya. Hindi pa rin. At saka hindi ako nagtatampo sa'yo no. Galit ako. Magkaiba yun. Asat ko sa kanya sabay irap. Tinawag mo na nga akong kuya Aniya sabay kurot sa pisngi ko. Oh, daing ko at tinabig ang kamay niya. Hindi naman masakit nag-inarte lang ako. Bati na kasi tayo baby ko. Nagpuppy eyes pa siya sabay nguso, na akala mo batang paslit. Naalala ko ganito ang ginagawa niya noon, kapag nagtatampo ako sa kanya. Pero hindi naman ako nagtatampo sa kanya ngayon. Galit ako sa kanya, at hindi basta-basta mawawala yun, dahil pinaramdam niya sa akin noon na baliwala ako. Kaya hindi ako dapat magpadala sa pagpapabebe niya. Ganon-ganon lang. Pagkatapos mo kong baliwalain. Pagkatapos mong iparamdam sa akin na hindi ako importante. Tapos isang sorry mo lang, ginamit mo lang ang napilayang uncle ko na ikaw naman ang may kasalanan. Bati na tayo. Ganon-ganon lang yun. Sambat ko sa kanya sabay irap ng matalim. Hindi ko pa pala nasusumbat sa kanya, na hindi rin siya attend ng 18th birthday ko. Parang biglang nanariwa ang sakit na naramdaman ko noon. Bumantong hininga siya at bahagyang yumuko. I'm sorry baby. Wag mo akong tawaging baby, galit pa rin ako sa'yo. Sikmat ko sa kanya. Muli siyang bumantong hininga at kumamat sa ulo. Umahan siya sa pagkakasalampak sa sahig at tumabi sa akin. Kinuha niya ang isang kamay ko, at kinulong sa malalaki niyang kamay. Parang may kuryenteng dumaloy sa bawat himaymay ng ugat ko. Akmang babawiin ko ang kamay, nang hawakan niya iyon ng mahigpit. Makinig ka muna sa akin please. Samo niya. Ako naman ang bumantong hininga at hindi nagsalita. Hindi ko na rin tinangkang bawiin ang kamay ko, dahil sa higpit ng hawak niya. I'm sorry Nicole. I'm sorry kung naiparamdam ko sa'yo na baliwala ka, at hindi importante. Hindi yan totoo. Dahil ikaw ang pinaka-importante sa akin, ikaw ang pinakamahalaga. Yun naman pala bakit nagawa mong tikisin ako noon? Bigla-bigla nagbago ka, mas marami ka pang oras sa mga babae mo. Tapos nung araw na aalis na kami ni mama, sabi mo busy ka, kaya hindi ka makakasamang maghatid sa amin sa airport. Yun pala busy ka lang sa mini party sa kondo mo, kasama ang mga babae mo. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka rin dumating noong 18th birthday ko. Umasa pa naman ako noon na darating ka, dahil ikaw ang last dance ko. Pero hindi ka nga dumating. Dagdag sambat ko sa kanya, sabay palas ng luha kung bigla na lang tumulo. Masakit ang pakiramdam na binaliwala ka, ng taong tinuring mong isa sa pinaka-importante sa buhay mo. Para kang pinagtaksilan. Humugot siya ng malalim na hininga, at dinala sa labi niya ang kamay kong nakakulong sa mga palad niya, at hinalik-halikan yun.
Napatda ako kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko, nang maramdaman ang malambot at mainit niyang labi, na dumadampi sa balat ko. Mapupungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Naalala ko noong umuwi siya ng lasing, at daganan niya ako sa kama niya. Ganon na ganon ang tingin niya. Punong-puno ng emosyon. Pero hindi naman siya lasing ngayon. Ang kalabog ng dibdib ko, ay tila lumakas pa at gusto nang kumawala. Para ding may nagliliparang kung anong insekto sa tiyan ko. Napalunok ako sabay hablot ng kamay ko. Mabilis akong tumayo. Matutulog na ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Nauutol na sabi ko, at lumakad ng paika-ika paakyat sa kwarto. Naiwan siyang nakaupo sa sofa, nabagsak ang balikat at nakatingin lang sa akin. Wow! Bulalas ko pagdating ng komedor, ay may nakapatong na plastik ng paborito kong fast food chain. Tiningnan ko si mama na nagpupunas ng sink. Ngumiti lang siya. Ang aga mo namang bumili nito ma. Antag ko sa kanya. Kahit 21 anyos na ako, ay paborito ko pa rin ta. Kumakain ako nito isang beses isang linggo. Tumawa si mama. Hindi sa akin galing yan, sa Kuya Aris mo. Nagjogging siya kaninang umaga, pagbalik may dala na niyan. Automatiko akong napasimangot at binitawan ang plastik. Sa hitsura nito mukhang wala pang bawas. Kainin mo na, binili niya talaga yan para sa'yo. Napanguso ako, para sa akin ta. Lumingalinga ako, mukhang wala siya, baka pumasok na. Mabilis akong umupo, at nilabas ang mga paper box sa plastic. Galit pa rin ako sa kanya, pero syempre hindi ko tatanggihan tong pagkain. Wala naman siya eh. Ikaw ma, alok ko kay mama. Naku alam mo namang wala akong hilig dyan. Sayo na yan at kumain na ako. Aniya. Nagkibit balikat na lang ako. Pero masyadong marami ang pagkain para sa akin. Di bale, kaya ko namang ubusin ito. Una kong nilantakan ng pancake, sunod ang fried chicken. Nakakatatlo na ako ng hita ng manok. At pang-apat na tong nilalantakan ko. Masarap ba? Muntik ko nang may buga ang kinakain ko, nang sumulpat sa gilid ko ang nakangiting mukha ni Aristotle. Kaya wala sa sariling nilunok ko na lang ang nasa bibig ko. Ang kaso bamara lang sa lalamunan ko. Binayo-bayo ko ang dibdib ko. Pumalatak naman siya, at mabilis na nagsalin ng tubig sa baso at inabot sa akin. Kinuha ko naman yun, at mabilis na ininom. Naginhawaan naman ako nang bumaba ang bumerang pagkain sa lalamunan ko. Inubo-ubo pa ako. Pinagalitan naman ako ni mama, dahil hindi ako nagdadahan-dahan sa pagkain. Nag-init naman ang pisngi ko sa pagkapahiya, lalo na at nakita kong umisi, at iiling-iling si Aristotle. Mukhang masarap nga muntik mo na akong ubusan ah. Natatawang sabi niya. Lalong nag-init ang pisngi ko. Akala ko ba para sa akin yan? Tumawa siya. Oo nga, pero ang dami nun 2 hita na lang ng manok ang natira. Inirapan ko siya. Ano ibig niyang ipakahulugan? Matako ako. Sa gutom na ako eh. Pagtataray ko sa kanya. Mukha nga. Nakangising sabi niya. Bakas pa ang pagkaaliw sa mata niya. Ako rin gutom na. May natira pa namang 2 sa'yo na lang. Buti nga tinirhan pa kita. Babulong-bulong na sabi ko sa huli. Tumawa na naman siya, at dinampot ang isang hita na manok. Salamat ha. Aniya at kumagat ng malaki sa hita, habang nakatingin sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin, at bumalik na lang sa kwarto ko para maligo. Balak ko kasing pumunta ng mall, para bumili ng bagong flat sandals na babaunan ko sa Manila. Pagbaba ko ng hagdan, ay nagtaka pa ako nang mabutan ko si Aristotle sa sala, at seryoso ang mukha na nakaharap sa laptop niya. Anong oras na nandito pa siya? Akala ko ba may a-attendnan siyang convention? Pangalawang araw na niya dito sa bahay, bihira lang siyang lumabas. Pakialam ko ba, makaalis na nga, si mama ay umalis na, para puntahan ang grocery store. Taas noong nilampasan ko na lang si Aristotle. Saan ka pupunta? Napapitlag ako sa biglaan niyang tanong. Nilingon ko siya, kunot ang noo niyang pinasadahan ako ng tingin. Yellow sando blouse ang pang-itaas ko na tinek-in ko sa maong shorts na hanggang kalahati ng hita. Sneakers na puti ang pangpaa ko. Sa mall may bibilhin ako. Sagot ko. Pinatay niya ang laptop at tinupi. Sama ako. Aniya sabay tayo. Kumalabog naman ang dibdib ko. Ano? Sasama siya. Hindi pwede. Wag na. Di ba may trabaho ka?
A-attend ka pa ng convention. Natatarantang sabi ko. Ngumiti siya habang nilililislas pataas, hanggang siko ang manggas ng long sleeve shirt niya. Ang init-init na ka-long sleeve. Blue casual jeans naman ang pang-ibaba niya, at sneakers din na puti ang pang-paa. Meron nga pero di ako a-attend. May representative naman ako dun eh. Fair na. Aniya sabay hawak sa kamay ko, at hinela na ako palabas ng bahay. Bumantong hininga na lang ako, dahil wala na akong magagawa. Nilock ko na lang ang pinto namin. Habang nasa biyahe kami ay panay ang kausap niya sa akin. Magsasalita lang ako kapag may tinatanong siya. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Ang tahimik mo naman. Kwento ka naman. Nilingon ko siya. Ngumiti siya sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin. Ewan ko ba, pero kinakabahan ako, kapag nagtatama ang mga mata namin. Ano namang ikukwento ko? Nakangusong sabi ko. Siyempre yung tungkol sa'yo. Ikwento mo sa'kin ang mga nangyari sa'yo sa loob ng 4 na taon. Wala na ako masyadong balita sa'yo, dahil binlock mo ako sa FB, pati sa ibang social media account mo. Aniya at mapait na ngumiti. May lungkot akong nakita sa mata niya, o baka guni-guni ko lang. Sinimangutan ko siya, kahit naman binlock ko siya imposibleng wala siyang alam sa akin. Malamang nagkukwento sa kanya si Tita Lourdes. Kasalanan mo yun, mahinang sabi ko. I know, sabi niya at bumantong hininga. Namayani ang ilang sandaling katahimikan. Sa labas ng bintana lang ako nakatingin. I missed you. Halos pabulong na sabi niya. Hindi mo lang alam kung gaano kita kami sa loob ng 4 na taon. Napakagatlabi ako. Hayan na naman ang kalabog ng dibdib ko. Oo, aaminin ko na. Namimiss ko rin siya. Pero hindi ko yun sasabihin sa kanya. Talaga ba? Umupo ako ng tuwid, at pasimpleng tiningnan siya. Namimiss mo pala ako eh, bakit hindi mo ko pinupuntahan dito? Hindi ka rin attend nung 18th birthday ko. Hindi talaga ako makamove on, sa hindi niya pag-attend noong debut ko. Handa na nga akong makipagbati sa kanya noon eh. Pero lalo lang sumama ang loob ko sa kanya. Muntik ko pang ang itapon ang pinadala niyang regalo. Sa maniwala ka at hindi dumating ako. Sagot niya habang ang mga mata ay nasa daan. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Sumulyap siya sa akin. Nandoon ako noong debut mo. Parang gusto ko na namang minas sa kanya. Anong nandoon siya? Hindi ko nga siya nakita eh. Nagsisinungaling na naman siya. Huwag ka nang magsinungaling. Kung dumating ka di sana nakita kita. Di ko na napigil ang sikmat sa kanya. Naiiyak na naman ako sa inis. Bumantong hininga siya. Hindi ako nagsisinungaling. Mahina hong sabi niya. Tama na nga, naiinis na ako. Humalukip-kap na lang ako, at inis na tumingin sa bintana. Maya-maya ay may inabot siya sa aking cellphone. Cellphone niya pala. Kunot noong tiningnan ko siya. Pero mas dinudol pa niya sa akin ang cellphone niya. Kinuha ko na lang yun kahit inis ako sa kanya. Open it. Aniya sinunod ko naman siya. Nahigit ko ang hininga, nang makita ko ang picture ko noong debut ko. Stolen shot lang yun. Tiningnan ko siya. Ngumiti siya ng tipid. Marami pa yan. Slide mo lang. Napalunok ako at in-slide ang screen. Muli kong nahigit ang hininga, kasabay ng malakas na pintig ng puso ko. Puro stolen shot ang kuha, at lahat ay solo ko habang nakangiti akong nakikipag-usap sa mga bisita ko. Yung mga huling kuha ay picture niya, na hawak ang regalo niya para sa akin, at solong picture niya na nasa likod ako at nakangiti. Napakagatlabi ako kasabay ng pagtulo ng luha ko. Nandun nang siya, pero bakit hindi ko siya nakita? Siguro dahil sa dami na rin ng bisita ko. Mabilis kong pinalis ng palad ang luha ko, at binalik sa kanya ang cellphone. Bakit hindi ka nagpakita sa akin, nandoon ka pala? Halos pabulong kong sabi. Nagdalawang isip ako. Alam ko kasing galit ka pa rin sa akin. Baka masira ko ang birthday mo, kapag nakita mo ako. At saka mukhang masayang-masaya ka sa mga bisita mo, lalo na dun sa kasayaw mo na balita ko ay manliligaw mo. Humigpit ang hawak niya sa manibela, kasabay ng pag-igting ng panga niya sa huling sinabi niya. Pero kahit na, sana nagpakita ka pa rin. Bahagya akong napanguso. Medyo nabawasan na ang inis ko sa kanya. Bakit, kapag nagpakita ba ako sa'yo nun matutuwa ka? Nakangising tanong niya, bagamat may lungkot na nakaguhit sa kanyang mga mata. Depende.
Pero ikaw kasi ang last dance ko noon, pero hindi ka naman nagpakita. Ani ko sabay simangot. Mukhang nagulat naman siya sa sinabi ko. Talaga, ako ang last dance mo? Nakangiti ng tanong niya. Inirapan ko lang siya. Humugot naman siya ng marahas na hininga. Hindi ko alam. Umalis kasi ako agad eh. Nagulat ako nang hampasin niya ang manibela. Mukhang inis na inis siya. Naisukli pa niya ang daliri sa buhok. I'm sorry baby Nicole. Umalis ako agad noon. Hindi ko talaga alam na ako ang last dance mo. Tila asar na asar sa sarili na sabi niya. Guilty ang hitsura niya. Bamantong hininga ako. Medyo gamaan na ang pakiramdam ko. Ayos lang. Tapos na yun. Sabi ko na lang. Nahigit ko naman ang hininga, nang kunin niya ang kamay ko at pisil-pisilin. Forgive me baby please. Hayaan mong bumawi ako sayo. Sumulyap pa siya sa akin, at dinala ang kamay ko sa labi niya. Napasinghap ako sa ginawa niya. Para akong kinuryenti. Tarantang binawi ko ang kamay. Gumuhit ang pagkadismaya sa mata niya. Pero bamantong hininga na lang siya. Babawi ako sayo promise. Gusto ko kasing pagpunta natin ng Manila okay na tayo. Dagdag pa niya. Hindi naman makalma sa pagkalabog ang dibdib ko. Kakaiba na itong nararamdaman ko sa kanya. Bahala ka, tipid na sabi ko. Talaga, nakangiting sabi niya. Tumungo na lang ako. Sabi mo yan ha. Ako talagang bahala sayo. Ngiting-ngiti pa rin na sabi niya, sabay abot sa pisngi ko at pimisil. Angal ko sabay tabig sa kamay niya. Tumawa lang siya at sinundot-sundot naman ng daliri ang tagiliran ko. Panay-tabig naman ako sa kamay niya. Ano ba, kunwaring angal ko sabay kagatlabi, para pigilan ang pagngiti. Nakikiliti na kasi ako, hindi pa rin siya nagbabago. Ang hilig pa ring kilitiin ako. Uy bati na kami niyan. Nangingiting sabi niya, hindi pa no, sabi mo babawi ka pa. Ani ko sabay irap, sabi ko nga. Natatawang sabi niya at sumipol-sipol pa.